Good morning! Once again, I'm DM and this is another daily dose of my network marketing tip para sa mga nagsisimula ng kanilang career as a networker. So my topic is what do I have to consider in presenting the business? Now, I have 3 rights na sasabihin po sa inyo. Number 1, first to consider is right timing. Next, right place. And last, right words. First, right timing. Make sure if naset mo na ng appointment yung tao, make sure yung timing iniisip mo. Assess mo muna if okay ba na pag-usapan ng business sa sitwasyon ng kliyente mo. Baka naman wala sa focus yung guest mo or what, or may iniisip or may problema. If gano'n ang scenario, wag mo na lang ituloy. I-reset mo lang ulit ng another appointment, and again, talk anything under the sun na lang. Kasi kaysa masayang. At number 2, right place. I've seen a lot of networkers ngayon na kahit saan-saan na lang nila pinipresenta ng kanilang mga guests, which is for me, it's wrong. Why? First, we imply that this business is a big business, a professional business. Now, if gagawin mo lang ang business or ipepresent mo ang business kahit saan-saang lugar, makikita ngayon ng kliyente mo na ganyan pala ang negosyo or small time lang pala ang business mo. Tama? Hindi ko na po sinabi na kailangan magastos ka. Pwede mo namang dalhin sa office kung may opisina sa lugar ninyo, or pwede mong iset in any other coffee shop or any other place na tahimik, na at least conducive siya in your business presentation. Like I said, every prospect, every client, treat them as gold. Bakit? Pag sumablay ka sa execution mo, sa presenting mo ng business, hindi mo na siya pwedeng ulitin ulit. It's because hindi mo naman pwedeng sabihin sa client mo na, ay, mali po yung ginawa ko kahapon, or mali po yung ginawa ko before, pwede ba natin ulitin ulit? So, ibig sabihin, if nagkamali ka, or sumablay ka, sayang na yung client. Tama? Which yun ang iniiwasan natin. So, number 3, right words. Now, pag nagpapresent ka ng business, hindi mo lahat kailangan sabihin. Assess mo yung client mo, ano bang kailangan niyang marinig. Yun lang po ang dapat mong sabihin. It's because the more na ang dami mo sinasabi at hindi niya kailangan marinig, the more na hindi siya nagkaka-interest. So, before mo siya kausapin, assess mo ba na ano bang kailangan marinig ng kausap ko? Ano bang kailangan niyang marinig para makuha ko ang interest niya? I'll give you one example, one scenario. Merong 2 sales agent na mga sasakyan. Yung first agent, in-entertain niya yung isang car buyer. Sabi niya, "Sir, itong sasakyan na to, maganda ang makina niyan, top of the line po ito, naka-Brembo brakes, ang daming features na sinabi sa sasakyan." Which is okay naman yon. So, ang dami niyang sinabi. Ngayon, yung kliyente, tumango lang. Tango lang tango. Okay. Then, afterwards, yung ahente, hindi niya nakuha yung interest ng kausap niya. Then, next agent, isang babae po, ang nag-entertain sa same buyer. Sabi niya, "Sir, interested po ba kayo sa sakyan? Alam niyo ba, sir, if bibili niyo yan, or makapasa inyo yan, bagay na bagay po kayo. At tingin ko, sa record namin, if bibili nyo yan, ikaw lang po ang magkakaroon ng ganyang sasakyan sa lugar natin." Sabi naman ng car buyer, "Talaga? Ayos pala to. Sige, kukunin ko yan." So, anong point? Simple lang yung sinabi ng isang agent, pero nakuha niya yung need ng buyer. Same thing and same goes to our business. Hindi mo kailangan lahat sabihin. Titingnan mo lang muna ano bang kailangan mong i-emphasize para makuha mo yung interest ng kausap mo. So, yun lang po. Hopefully nakatulong and hopefully pwede nyo magamit sa mga business presentations nyo. Once again,
Thank you po, and happy networking.